Ipisia, ipisia, ipisia. Andito na siya. Oh, tingnan nyo ang pinropagate natin na nakaraan. May bago ng mga dahon. Ayan oh. Paano nga ba alagaan itong ipisia na to indoor at as a house plant? Tapos patid pa sila. Paano nga ba siya i-maintain para hindi ka makapatay or makapagpabuhay ka ng ipisia? Hello viewers, ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Itong ipisia na to, nanggaling pa to doon sa in-orderan ko last 2021 ata yun, at 2020 sa ano nga to? Ano nga yun? Basta Tarlac yun, doon pa. Napaisip ng bonggang-bongga. Tarlac pa siya galing. So, danas ko sa kanya yung ang hirap niya talagang pabuhayin kasi nung dumating sa akin ay durug-durug siya. So, medyo marami siya, mga ilang dahon yun. Mga ganito siya nung dumating sa akin. Ayan yung kaputol na yan. Wait lang. Ganito siya nung dumating sa akin. Dapat siya medyo lush pang kaunti kasi parang 200 plus yung bili ko sa kanya. Medyo mahal pa kasi yung plants noon. Ito kasi ngayon makakabili ka na ng 50 pesos, ganun. Ayan, medyo marami-rami siya. Pero nalusaw siya. Kaya ang payo ko sa inyo, kung bibili kayo ng mga ipisia, mas malapit na garden sa inyo yung pagbibilhan nyo. Huwag kayong bibili online, huwag kayong bibili ng malayo. Kasi madudurog siya, malulusaw siya pagka sa biyahe. Kaya mas maganda yung talagang makikita mo or mauuwi mo siya ng nakapaso at hindi na siya kung saan-saan padadaan. Rekta na papunta sa inyo sa bahay nyo. Kung order ka man online or magmamine ka online, mas maganda yung malapit lang. Tapos lalamove lang or yung hindi mo padadaanin sa karton, hindi na ikakarton, yung ora mismo, direkta na papunta sa bahay mo para hindi siya malusaw. Nalulusaw siya, kaya danas ko yan talaga, hindi na ako bumibili online. May green pa ako niyan eh. Kita, ay hindi masyadong kita. Ayun yun yung basket pot na yan. Yan, may green yan. Halos yun na lang ang natira sa akin kasi 6 na variety ata yung binili ko na yun. Ito lang halos ang natira sa akin. Kala ko nga wala na akong brown. Tapos, halos kaunti na lang to nung nakaraan. Naglusawan siya. Kailangan nyo ibigay mo yung magandang potting media. Pinaka-importante ay magandang potting media. 50% loam soil at 50% rice hull. Mas magandang rice hull na gagamitin nyo. Yung talagang ano na, yung bulok na talaga. Yung hindi masyadong maganto, madilaw. Yung ganyan. Hindi masyadong madilaw. Kasi pagka yung talagang bulok na, nagre-retain siya ng moisture dito sa ipisia. Tapos, wag nyo kalimutan kasi ganito nangyari niyan. Diba? Hindi ko siya nauubusan ng tubig. Kaya may mga tuyo-tuyo yan dyan. Kasi yung potting media niya pala, nauubos na. Nilagyan ko na yan nung nakaraang araw eh. Nilagyan ko na dito sa ibabaw. Kasi halos pala, wala nang potting media dito sa ibabaw ng paso. Or sa ano na to. Kakadilig ng kakadilig natin. Doon kasi nauubos yung potting media. Umababa dito, or natatalsik, or tumatalsik pag ini-sprayhan natin. May pagkakataon na uhawin siya pagka talagang gantong panahon, maalinsangan, mainit, walang ulan. Yun yung pagkakataon talagang nauuhaw sila ng bonggang-bongga. Pero, katulad to sa mga aglaonema na hindi gaanong alagain sa tubig. Mas gusto niya yung hindi direct sun, pero may lights siyang nakukuha. Sa loob ng bahay pwede siya. Pero, kailangan ilapit mo siya sa malapit sa bintana, malapit sa pintuan, para may hangin siyang nakukuha. Plus, may araw siya or lights na nakukuha. Kasi, pagdating sa lights, gustong-gusto niya talaga yung may lights. Yung kulay ng dahon niya, mas nagbabrighten siya pagka may light siyang nakukuha. Plus, hindi nagiging leggy yung mga stem niya dyan. Yung mga dahon niya, mas mabilis lumabas. Kasi isa to sa pinaka mabilis, fast growing na halaman. Isa siya. Kasama siya sa mga fast growing. Tapos, ang bilis din niyang patubuin. Pagdating sa propagation, napakadali nitong i-propagate. Pagka ang ginamit mong rice hull, mamaya i-propagate natin to. Pag ang ginamit mong rice hull, tapos yung loam soil, pinaghalo mo, ang dilig ko sa kanila, up to 2 days bago ko ang interval ko, every 2 days. Every other 2 days. Ganon. Para maging bonggang-bongga yung mga dahon nila at mas magustuhan nila yung pwesto mo. Gusto nila yung nakahanging pots, yung hindi laging natutusok yung mga dahon. Kasi pag natutusok yung dahon, dun din pumapangit. Nagkakaroon siya ng mga pangit-pangit na mga dahon. Ayaw niya na lagi siyang nauuhaw kasi pag nauuhaw siya, nagkakaroon siya ng mga brown na leaves. Pangit yun. Pumapangit yung ipisia natin pagka nagkakaroon ng mga brown na leaves. Tapos hindi siya healthy. Huwag nyo ring uubusan ng potting media sa ibabaw. Para sure lalo kayo yung naghahang sa kanya or nalalaglag ng mga dahon ay very healthy at nakakakuha talaga ng moist galing doon sa potting media dito sa ibabaw ng niya,
paso niya. Pagdating naman sa pest, ay kahit hindi siya lagyan ng kung ano-ano, basta mahangin yung pwesto niya, hindi siya lapitin sa pest. Kahit yung mga katabi niyang mga crotons ay merong mga millibugs, siya hindi siya natatablan or hindi siya nakahawaan ng mga millibugs. Basta mahangin yung pagpupwestohan niyo siya sa kanya, mas safe siya sa kahit anong pest na yan. Pero maganda rin sa kanya na lagyan nyo ng pesticide or isprehan nyo ng pesticides para prevent natin yung mga halaman nating epicea na magkaroon ng mga sakit. Pag sa kulog nyo kasi inilagay yung pestong pinaglagyan nyo ay kulog talaga ng bongga, maglulusaw yung mga dahon niya, yung mga stem niya, tapos lalapitan sila ng mga molds at ng mga peste. Doon ang panahon na dapat ilabas nyo na sila or ano nyo siya, ihanging pat mo siya. Tapos doon mo sa pwestong laging mahahanginan siya. Kunyari sa labas ng bahay nyo, tapos yung electric fan nyo ay lagi nakatutok sa'yo paglabas ng bahay nyo. Doon mo siya sa bandang likod mo na matututukan din or matatamaan din ng fan. Kaya mas mag-aano siya doon, mas magbubongga yung mga dahon niya at yung mga stem niya, mas malalaki, mas makakapal yung mga dahon. Plus hindi masyadong napuputol at mabilis magkaroon ng sunod-sunod na dahon. Ayun yung magandang placement sa mga epicea natin. Pagdating sa placement, mahangin at hindi masyadong kulog or hindi talaga totally kulog. Mapalabas ng bahay or doon sa loob ng bahay. Ganun yung ibigay yung placement sa kanya para magbongga yung mga dahon niya, magbongga yung mga vines niya na halos, ang ganda niya yan. Ang ganda niyan pag nakalaylay talaga tapos punong-puno na yung paso. Super ganda niya. Mas nagagandahan na ako dito sa brown na to kaysa dun sa ulay green ko na yun. Punong-puno din yung green na yun. Ganyan din siya. Pero mas nagagandahan ako dito sa brown. Lalo na pag tinatamaan ng araw. Napaka-cute niya. Iba yung parang may ano siya, may kislap-kislap na brown na lumalabas sa kanya pagka natatamaan siya ng araw. Yung sa akin dito, may net lang ako dito. Tapos dito kay Sas nakalagay sa sampayan. Para lagi siyang mahahanginan. Yung sampay ko naman dito, hanggang dito lang, hindi naman umaabot dito. Kaya, nandito banda yan siya. Yan, dyan yan. Makikita nyo yan siya dyan sa video na yan. Nakaganyan lang siya, nakasabit lang siya. Napakaganda niya. Pag dinidiligan ko yung mga aglaw, kasabay ko siyang dinidiligan. Kasi, same lang sila ng aglaw ng care. Halos, parehas lang sila ng dahon na maselan, na may nag-stored ng tubig. Yung stem nila, same lang sa aglaw, nag-stored din ng tubig. Kaya, hindi sila uhawin. Kahit abutin pa ng 1 week na hindi mo sila madiligan totally, basta maganda yung potting media mo, hindi uhawin yung potting media mo, aabot sila up to 1 week. Ang maganda nito, kahit uhaw na siya, hindi siya nagtulusaw, hindi nagbabagsakan yung mga dahon. Yun nga lang, pag nasobrahan mo naman to the bone talaga, matutuyo yung mga dahon niya. Sayang. Sayang din oh. Pero kaya nila, natotolerate nila, kahit 1 week na walang dilig. Basta ang potting media niya maganda. Maganda meaning, gumamit ka ng loam soil, tapos may rice hull. Na yung loam soil nagre-retain ng moist sa kanila kahit hindi mo diligan ng diligan. Yung gagamitin din kasi nating potting media, kailangan kaakibat din nun yung pagdidilig natin. So kung medyo super draining talaga yung ginamit mo, halos puro rice hull yung ginamit mong potting mix, or sabi natin 80% yung potting mix na ginamit mo, or 80% na rice hull lang ginamit mo, tapos 20% lang na loam soil, dapat diligan mo siya lagi, every other day. Pero pagka 50-50 ang gamit mo, kahit matagal mo siyang diligan, okay lang sa kanila. After 5 days, 1 week na hindi mo siya diligan, carry niya. Plus yung pinaglalagyan ko sa kanya, hindi direct sunlight. Pag direct sunlight naman, mas maganda siyang lagay mo sa yung matagal matuyong potting media. Purong loam soil, tapos kaunting rice hull. Kaya nila mag direct sunlight ha, kaya nila. Yun nga lang, gradual mo muna siyang ilalagay sa direct sunlight para hindi ka malusawan. Kasi nalulusaw din sila pagka naka-direct sun. Ang ganda rin ito sa direct sun kasi super labas talaga yung kulay ng dahon niya. Makislap yung mga dahon niya pagka naka-direct sun siya talaga. Kahit nakapaso, kaya nilang i-direct sun. Kasi yung isa kong yung parang may dito sa gitna, nada-direct sun nyo, napakaganda niya. Nandito siya sa taas. Nalimutan ko lang siya ng umulan, hindi ko siya naipasok. Ayun, nalusaw siya. Nahulog pala siya dito sa may sa may tarpaulin. Siguro na laglag, naputol yung ganito. Ito, naputol. Ngayon, yung tarpaulin, nag-stored ng tubig doon. Nababad siya sa water. Ayun. Nalusaw siya, sayang. Pero ang ganda ng kulay niya pag naka-direct sun. Kasi, labas na labas talaga yung kulay niya. Parang may siya dito, sa gitna. May kulay green siya sa gitna. Tapos brown dito sa gilid. Ang ganda. Ang ganda ng mga variety nito. May kulay pink nito, kulay white. Kulay white sa gitna, sa gilid, ganon. May mga variety super gaganda nila. Ang cute din ito pagka nakahanging talaga.
Pagka marami kayong hanging plants, sasama nyo to, napakaganda niya talaga. Pagdating naman sa fertilizer dito sa akin, Osmocote lang ang natry ko dito. Tapos yung, anong tawag doon? Yung Bechin. Yun ang natry ko sa kanya. Minsan nilalagyan ko din pala to ng moringa fertilizer. Pero hindi gaanong madalas kasi hindi ko siya nai-sprayhan talaga ng bonggang-bongga ng moringa. Parang ano lang, nalagyan ko lang siya ng kaunti. Parang once ko nga lang ata to nalagyan. Yung natatandaan ko lang. Pero ang natry ko sa kanya, Osmocote. Tapos yung maganda rin dito yung mga natural fertilizer. Mas gusto nila yon. Wag lang yung mga manure. Pangit sila sa manure. Natry ko na kasi yon. Pangit sila pag may manure kasi nagkakaroon ng mga sakit-sakit dito sa ilalim. Kahit ihalo mo siya sa pating media. Parang nagkakaroon siya ng parang mga insekto sa loob. Tapos kakainin yung mga stem niya. Maubos yung stem niya. Mas gusto sila ng mga ganong mga insekto. Kaya hindi ko na sila nilalagyan. Mas Osmocote ang nilalagay ko sa kanila. Tsaka Bechin. Mas mabilis yung mga growth nila. Tapos, yung pating media niya, hindi ko laging nire-repat. Huwag nating irepat ng irepat. Kasi, yung mga ugat niya ay malinipis. Maliliit. Ngayon, pag nirepat mo ng nirepat, naputol, ganyan. Tapos, hindi siya mabilis ma-root bound. Kasi nga, maliliit at maninipis yung mga ugat niya. So, hindi kailangan siyang irepat ng irepat. Itong sa akin, napakaliit lang ng paso niyan. Pero, super lago niyan. Hindi ko yan laging nire-repat. Mag 2 years na ata yung pot na yan, hindi ko pa rin siya nire-repat kasi hindi naman talaga siya mabilis ma-root bound. Marami na yung ugat pero hindi siya totally yung maano talaga, mag-aagawan talaga ng nutrients kasi yung ugat nila super nipis, super liliit. Kaya hindi kailangang repat ng repat. Pagdating naman sa propagation, mag-propagate tayo. Wait lang, ibababa ko yung camera. Ayan, puputol ka lang dito. Puputol ka lang dito sa mga palaylay na yan. Putol tayo hanggang yan, dyan. Pwede siyang stem propagation. Pwede rin siya sa dahon or leaf propagation. Ayan o, ganyan o. Magkakaroon niya ng ugat dito banda sa gilid. Ayan. Magkakaroon niya ng ugat dito at dito sa gilid. Yan. Pwede rin leaf propagation. Sige, mag-try tayo ng leaf propagation. Mas maganda, pag magli-leaf propagation ka, yung malaki yung dahon, plus yung bandang dulo, ganito oh. Yan, para lang siyang oregano, ano. Kung nakapag-alaga na kayong oregano. Ganyan lang din siya, oh. Oh, ganyan lang din siya. Bigyan niyo ng kaunting pagtutusukan niyo. Pagtutusok niyo, pangtutusok. Dalawa lang i-propagate natin, okay na yan. Oh, asa na yung pang ano na to? Para mabantay yan. Hindi ako masyado nagpo-propagate ng madami para mabantayan ko siya. Yan, ang gagamitin ko dito, wait lang, papakita ko dito. Mababa ko. Ang gagamitin ko ay 50% na loam soil tapos 50% na rice hull. Isin natin yung mga ano, yan. Isin natin yung coco coir. May coco coir na sumasama eh. Yan, dito ko itutusok to. Ito yung stem na to. Ay, naputol. Putol yung stem sa loob. Naitusok ko ng bonggang-bongga. Yan, kahit yung mababaw lang yung dito, oh. Yan. Magkakaroon niya ng ugat yan dyan. Yan. Takpan natin ng kaunting. Yan. Tapos, eto, maganda nito, spray-sprayhan nyo lang. Pag didiligan nyo, spray-spray lang. Para hindi nasisit-in yung mga ano niya, dahon niya sa tubig. Wag muna to ilalagay sa direct sunlight, ah. Kahit morning sun, wag muna, oh. Ganyan siya. Yung dahon, itutusok ko na lang din dito. Para, ay lalagyan ko ng date to. Makikita naman natin pagka meron na siyang growth. Makikita natin, pag meron na siyang growth, may lalabas na yan bagong dahon dyan. Sasama na natin tong dahon dito. Para isahan na yan. Pakita ko sa inyo sa susunod kung ano na ang growth nito. Yan. Yan.
Tapos anong date ngayon? May 26 2025. Yan, oh, nilagyan ko ng date para babalikan natin to sa susunod. Epicea. Andito na siya. Oh, tingnan nyo ang pinropagate natin na nakaraan. May bago ng mga dahon. Ayan, oh. Kasi lang naputol ata yung ano. Alam ko may lawit yan dito eh. Naputol siguro. Baka nabulok. Kukunin natin. Check natin. Ayan, oh. May 26 natin pinropagate. Tapos ngayon ay May 28. So 2 araw after 1 month. Tingnan natin kung ano yung ugat niya. Same day ko lang din yung pinropagate. Tapos, ayan yung ano niya, oh. Ayan yung direct lights, pero naharangan siya dito. Naharangan yan. Ng mga paso ng succulents. Ayan, after 1 month and 2 days pala. Ayan, ang epicea natin na tinusok natin. Wait lang, bubunutin natin ha. Kailangan i-check natin ng tatanggalin yung soil kasi pag hinila ko lang ng ganun baka maputol yung ugat. Sure naman ako na may ugat na to kasi tingnan mo naman, oh, wala pa siyang lumalabas na dahon na panibago pero ano na siya, hindi siya nabubulok kasi kung wala yung ugat mabubulok agad yan. Ay! Parang may naputol akong ugat. Kailangan maingat kasi ang liliit na mga ugat na itong epicea na to eh. Oh, ayan, oh, may ugat na. Nag-crunchy yung pagbunot ko kanina. Wait lang. Ayan, oh, tingnan nyo. May ugat na yung 1 leafer. Tingnan nyo naman yung ugat niyan, oh, napakanipis. Kaya ingatan nyo pag bubunutin nyo. Or ire-repat. Kasi maliliit, super ninipis ang mga ugat niya. Meron na, oh, tingnan nyo. Hindi na natatanggal yung mga, ayan, oh. Kita nyo yung mga ugat na yan. Hindi masyadong kita. Ayan, yan yung mga white na yan. Nahangin kasi. Ayan yung mga white na yan. Hindi natin maano. Takta ko kaunti para makita nyo yung ugat. Dami ng ugat. Oh, may bago na tayong ano, epicea. Hindi lang ako nagbibenta nito sa Shopee kasi pwede ko sana to ipamigay. Hindi na ako nagbebenta sa Shopee kasi pag malayuan, maano siya, may stress siya, matutunaw siya. Ayan, oh. Para siyang mga succulents na kailangan dry yung soil mo pag ipapaship. Kaya lang, mahirap din pagka malayuan. Tapos yung parcel ay mainitan. Ang dami ng ugat, diba? Sabi sa inyo eh. Napakadali lang niyang mag-propagate. Hindi ko na ito tatanggalin kasi sure ako meron na rin to. Oh, tanggalin natin sa pasok. Ay! Ang liliit na mga ugat. Oh. Hindi masyadong kita. Hindi ko na ito aanuhin kasi palalal. Baka tanggal na rin pala. So tanggalin na natin. Tanggalin na natin. Iwalayin ko na. Yeah. Oh, 'di ba? Marami na siyang ugat kasi hindi na natatanggal yung soil mix, oh. Ang liliit kasi ng mga ugat nila. Ayun na siya, oh. 'Di ba? Dali lang mag-propagate nito. So mag-propagate ka na ng mga epicea mo. Marami akong video about sa epicea. Kung pwede mo yung balikan or yung 5 mistakes sa pag-aalaga ng epicea. Ayan. Click mo yung video na yan.